Good morning guys, this is me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. And to this video guys, pag-uusapan natin muli ngayon si Mariel Lasin. Marami talaga kasi ang nagtatanong bakit nga ba umuwi bigla si Mariel doon sa Pinas at iniwan ng kanyang asawa at anak. So iklaro ko po talaga ang lahat. Please watch this video, makinig po kayong lahat para mas maintindihan nyo po ang aking sasabihin. Bago ang lahat, panoorin niyo muna ang video na ito bago umalis si Mariel ng Australia papunta ng Pilipinas kung ano ang kanilang pinag-usapan ng kanyang asawa at kanyang anak. So panoorin natin guys. Da-drop na po ako ni Sylvester and Dave sa airport. We're gonna drop Mariel off at the airport now. Yes, actually malayo. It's about 3 hours to drive to the airport. Pero okay lang po dahil mamayang gabi pa naman po yung flight ko around 7 p.m. We'll be in Bali around 9 p.m. So maaga pa po talaga pupunta kami sa Adelaide. Para din po magala-gala namin si Sylvester sa Adelaide. Sylvester, where are we going? Uy, na yun, nag-request na sa mall. Mag-mall daw muna kami. Magpabili po ng toys sa akin si Sylvester. Bye-bye house muna. See you in the next few weeks. Ang pogi ng aking driver. At on the way na nga po kami pa Adelaide to the airport. At syempre habang maaga pa po ay magalagala po muna kami doon at mapasyal po si Sylvester. At nandito si Sylvester, relaxing lang po siya. To be honest, hindi po siya malungkot na aalis po ako dahil alam niya naman po na babalik po ako. At sa wakas, matapos po namin gumala, hindi ko na po pinakita. Nandito na po kami. Dadrop na po ako ni Dave and si Sylvester sa airport. Sylvester, where are you? Yeah, I'm here. I'm looking at my map. It's the airport one. Yeah. The one from there way Tingnan now. niyo. Smiling lang yung isa, oh. Hey, come back in the next few weeks. Come back in the next few weeks. Take care, honey babe. Yes, I will take care. And you take care as well. Yourself and Sylvester. Sylvester, I love you. Kiss mommy. At ito na po yung goodbye kiss ni Sylvester. Siyempre hindi malungkot dahil babalik lang naman po ako. At panay wave pa rin po si Sylvester. At ngayon po ay papasok na po tayo sa international departure. So guys, napanood na nga natin, no? Hinatid si Mariel ni David at ang kanyang anak sa airport. So malinaw na okay po sila at masaya po ang kanilang pinag-usapan at todo suporta po si David sa pag-alis ni Mariel papunta ng Pinas. Guys, bago po talaga umuwi si Mariel ng Pinas, syempre pinag-usapan na po nila yung mag-asawa dahil nga may anak sila si Sylvester. Ngayon ay si David naman nag-aalaga ng kanyang anak habang si Mariel ay nandun sa Pinas. Kahit nga ako guys, no, hindi talaga ako uuwi ng Pinas kapag hindi kami okay ng asawa ko. So ganun din si Mariel. Siyempre inuuna niya muna ang kanyang pamilya. So bago talaga siya umuwi, minimake sure talaga niya na okay ang kanyang pamilya. Itong video na ito ay nag-response lang po talaga ako sa isang followers na iniisipan niya talaga ng negatibo si Mariel. Porket umuwi siya doon sa Pinas ay iniwan na agad ang kanyang pamilya. Sa tingin ko, itong followers na ito ay hindi po talaga siya updated sa mga vlog ni Mariel at hindi niya nakita ata yung video kung bakit umuwi si Mariel sa Pinas. Uulitin ko po sa hindi pa nakapanood, makinig po kayo. Bakit nga ba umuwi si Mariel Lasin sa Pinas? Ito lang po ang masasabi ko. Umuwi po talaga ang kapatid ko dahil nga sinurpresa niya po ang aming magulang. Marami din po talaga din followers na nagre-request na makita ang bugsod. Yun din po talaga isa sa mga dahilan na bakit si Mariel din umuwi. Dahil nga, na-miss niya din talaga mag-vlog din sa bungsod. At ngayon, masaya po talaga si Mariel Lasin na nakauwi at nakapiling ulit ang pamilya. Kaya todo focus din po talaga siya sa pagpapaayos ng bungsod dahil mahalaga po talaga ito sa kanyang buhay. Dahil nga noon ay nagbagyo so nasira po talaga ang bungsod. So kaya ngayon nakikita nyo naman na pinapaayos niya na talaga. Alam nyo guys, sobrang importante po talaga kay Mariel Lasin ang bungsod. Kung naalala nyo noon, ang bungsod namin ay sinira. Sobrang nakakalungkot po talaga isipin yun. Pero wag na lang po natin pag-usapan dahil tapos na nga. Bahagi na talaga ng buhay ni Mariel ang bungsod sa pagiging YouTuber niya. Minsan nga kahit nandun siya sa Australia ay namimiss niya talaga at meron din talagang mga followers na nagre-request na gustong makita ang bungsod. So kaya yun, umuwi talaga siya para sa mga followers niya din at makita ang bungsod. Meron po talagang mga followers na gusto din talaga makita ulit ang bungsod dahil namimiss daw din po ito nila. So nung umuwi talaga ako, nagtatanong din sila kung ano daw ang update sa bungsod. Nung time na yun talaga ay sira po talaga ang aming bungsod so hindi po talaga ako makapag-update. Ayun guys, back to topic tayo sa nagsabi na naghiwalay si Mariel at saka si David kaya umuwi daw ang kapatid ko sa Pinas. Hindi po yun totoo. Na-explain ko naman siguro sa inyo lahat no kung bakit umuwi ang kapatid ko.
Umuwi po ang kapatid ko dahil nga sinorpresa niya po ang aming magulang. Siyempre, gusto niya din po talaga makapiling ang pamilya. So, yun naman talaga kapag malayo tayo ay mamimiss talaga natin ang ating pamilya. Isa din po talaga sa rason kung bakit si Marilasin umuwi doon sa Pinas. Aside sa na-miss niya ang pamilya, na-miss niya rin po talaga mag-vlog sa bungsod dahil marami po talagang mga followers na nagre-request sa kanya na makita ang bungsod. Kahit malayo ang Australia ay umuwi talaga si Marilasin para din ito sa kanyang mga followers. Dahil nga maraming nagmamahal sa bungsod ni Marilasin kaya ito ay mahalaga sa kanyang buhay at importante ito sa kanyang mga followers na makita ang bungsod. Dahil nga party na din talaga ito sa buhay ni Mariel as a YouTuber, so yun po talaga ang buhay content creator, guys. Gagawin talaga ang lahat para sa mga followers na nagmamahal kay Mariel Lassen. So sana guys, masaya po talaga kayo na nakita nyo na ang bungsod at naka-update na po kayo. Uulitin ko po guys, hindi po naghiwalay si David at saka si Mariel. Hindi po yung totoo sa nagsabing hiwalay sila. At wag po kayong gagawa-gawa ng kwento na walang katotohanan. Ngayon ay magkalayo po muna silang dalawa. So guys, yun lamang po ang masasabi ko sa inyong lahat. And thank you for watching everybody. This is me, Pinay Girl.